Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuwing dumarating itong pagkakataon na ito na ako ay makakapangaral sa inyo ng salita ng Diyos, ay nais kong sabihin sa inyo na ako ho ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng excitement para gawin po ito unang-una para sa Panginoon. At pangalawa, para sa inyong mga mananampalataya dyan po sa ating bansa, especially dyan po sa The Harvest Cavite. At bago po tayo magsimula na mag-aral ng salita ng Diyos, gusto ko pong manalangin at itagubilin ang panahong ito para sa Panginoon, na kung saan tayo po ay, gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, ay isang araw ang Panginoong Jesus ay humarap sa kanyang mga alagad at kumuha ng tinapay, at pagkatapos ito ay pinaghati-hati o pinaghati-hati sa kanyang mga alagad. Ngayong umaga ay naririto rin tayo sa ganitong pagkakataon. At ito po ay para sa akin ay napakahalaga. Ito ay isang special moment in time na tayo po ay magkakaroon ng special time to break bread together, which is the Word of God. Kaya nais ko pong manalangin upang ipagkatiwala po sa Panginoon ang pagkakataong ito. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami na sa oras na ito, kami ay makalalapit sa luklukan ng iyong biyaya na may kagalakan sa aming puso. Tunay na punong-puno ng kagalakan at punong-puno ng expectation. Umaasa kami na mayroon kang gagawing mabuti, isang mabuting bagay sa aming kalagitnaan, na ang salita ng Diyos, gaya ng sinasabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, na ito ay nagkatawang tao, and the Word became flesh. Ito po ang aking dalangin ngayong umaga, Panginoong Jesus, na muli ang salita ng buhay ay magkaroon ng inspirasyon at expression sa aming buhay, at ito nga po ay makapanaig sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nagpapasalamat kami sa bawat babae at lalaki na dinala mo sa iyong gawain ngayong umaga. Hindi isang aksidente ang kanilang pagdalo at ang kanilang pagdating sa gawain ng Panginoon. Ikaw ay mayroong mabuting plano sa kanilang buhay. Ikaw ay may mabuting gagawin sa bawat babae, sa bawat lalaki, mga magulang, mga bata. Dakilang Diyos, sa iyong harapan ay mayroong buhay, mayroong pagbabago, mayroong katiyakan, sapagkat ito po ang aming dalangin na may pagkakatiwala at pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen at amen. Ngayong umaga po ay nais kong basahin sa inyo ang salita ng buhay at nais kong dalhin sa inyo ang isang simpleng mensahe na nawa ay wag nang mawala sa ating puso, mawala sa ating isipan. At ito po ay, ang inspirasyon po ng mensaheng ito ay nagmula sa aklat ng Mark, the book of Mark, o sa Tagalog ay aklat ng Marcos, Kapitulo 6, talatang 47 at 48. Ang sabi po ng salita ng Diyos, at hayaan ninyong basahin ko sa Tagalog Bible, nang sumapit ang gabi, nasa laot na ang bangka habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pampang. Ang sabi ng verse 48, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sa kanila ang ihip ng hangin. At pagkatapos nasusulat, ng madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig, nang malalampasan niya na ang mga alagad. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Ang tunay po na masusumpungan po natin dito sa salita ng Diyos, mga minamahal, ay unang-una ipinakita sa atin na ang mga alagad
Na ang ibig sabihin, ang mga tao na sumunod sa Kanya, ang mga tao na tinalikuran ng kanilang buhay, tinalikuran ng kanilang sarili, tinalikuran ng kasalanan at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Alam po ba ninyo, nung araw na yun, ipinapakita sa atin, in fact, ang tunay na pangyayari ay nanggaling sa isang panahon na kung saan ay matatapos na ang isang panibagong araw. Isang gabi sa buhay ng mga alagad na sila ay pumunta o pumalaot sa dagat at doon ay ipinakita sa atin ng salita ng Diyos na sila ay nahihirapan. Nahihirapan sila dahil malakas ang ihip ng hangin at pagkatapos ay pasalungat sila sa hangin. At alam po ninyo, ang ganitong karanasan sa gitna ng dagat ay nangangahulugan na mayroong tinatawag na pangangamba na maaring sila ay mapahamak. Meron silang tawagin na lang nating malaking pangangailangan sa oras na yun. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos, sa kalagitnaan ng kanilang pangangailangan na sumunod sa kanila ang Panginoong Hesus ay halos malagpasan sila ng Panginoon. Alam po ninyo, at pakinggan ninyo ito ng maigi mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Hindi dahil sa ikaw ay mayroong pangangailangan, hindi dahil sa ikaw ay mayroong problema sa buhay, ay tutugunin ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Hindi dahil sa meron kang malaking problema o maliit na problema, malaking pangangailangan, maliit na pangangailangan sa iyong buhay, ay tutulungan ka ng Panginoong Hesus. Mga minamahal, ang kaisipan ng tao ay nagsasabing, hindi ba niya nakikita na mayroon akong problema? Alam po ninyo, oo, nakikita niya ang ating problema. Subalit sabi ng salita ng Diyos, ay halos lampasan sila ng Panginoon. Mga minamahal, ito po ang isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. At katunayan, mayroong ginawa ang mga alagad sa oras na yon, kaya ang Panginoong Hesus ay bumalik upang sila'y tingnan at tulungan sa kanilang mga pangangailangan. Watch this closely. Tingnan ninyo ng maigi ang sabi ng salita ng Diyos. Ang susunod, mga minamahal, ay sila po ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. At nang makita nila ang Panginoong Hesus sa kalagitnaan ng kanilang problema at kalagitnaan ng kanilang pangailangan, sila ay sumigaw ng malakas. And they cried out. Sumigaw sila. At maraming salamat na sumigaw sila sa Panginoon sapagkat ito ang isang bagay na kinakailangan maintindihan nating lahat. Na kinakailangan meron tayong gawin upang nang sa ganoon ang Panginoon ay tumugon sa ating mga problema at pangangailangan. Ulitin ko ho, kailangan meron tayong gawin. We need to do something first. Nung sumigaw sila, katunayan malapit na silang lampasan ng Panginoon. Bagamat may problema sila, bagamat nasa kapahamakan sila. But Jesus almost passed them by. Halos lagpasan sila ng Panginoon. Subalit ang sabi sa Biblia, sila ay sumigaw sa kalagitnaan ng kanilang pangangailangan. At yan po ang isang prinsipyo na gusto kong ituro sa inyo. We need to do something. Kung gusto mo na tulungan ka ng Panginoon sa iyong mga problema, kung gusto mo na samahan ka ng Panginoon at dinggin ng Diyos ang iyong mga panalangin at pagkalooban ka ng kanyang biyaya at kasagutan sa iyong mga panalangin, kailangan mayroon kang gawin. Alam po ninyo, ang isa sa makikita nating ilustrasyon na sa oras na kinabubuhayan natin, sa mga panahon na ating kinabubuhayan, meron po tinatawag na kilos o tinatawag na mga nakikita natin sa ating paligid na inspired
Ibig sabihin, ang bagong teknolohiya na nakikita natin is so amazing. At ang isa po dyan ay, alam po ninyo, minsan pumunta ako doon sa isang hotel at pagkatapos nagpunta po ako sa restroom at siguro nakita niyo na rin ito na pumunta ako doon sa gripo upang gumamit ng tubig. Subalit, nasumpungan ko na walang pihitan yung gripo. Kaya ang ginawa ko ay, alam ko na mayroong tubig, hindi ko lang alam kung papaano gamitin. Ang ginawa ko ay kumilos po ako doon sa harapan ng gripo at pagkatapos na kumilos ako, ay bigla na lamang lumabas yung tubig. At nung inalis ko yung aking kamay, ay nawala na rin yung tubig na dumadaloy. Ang tawag po dyan, marami sa ating paligid ngayon is inspired by motion. Ang ibig sabihin nun, yung gripong yon ay motion sensitive. Kinakailangan kumilos ka, kailangan ilapit mo yung iyong kamay sa harap ng gripo at pagkatapos ay doon ay lalabas yung tubig na kinakailangan mo. Ganun po ang Panginoon sa maraming pagkakataon. Kaya nga mayroong isang verse na gusto kong i-share sa inyo, yung James chapter 4, Santiago kapitulo 4, talatang 8, na ang sabi doon ay, if you do something. At ang isang translation na gusto kong basahin sa inyo ay ito ang nakalagay, if you draw nigh unto me. Kung ikaw ay lalapit sa akin, ang sabi ng Panginoon, ako naman ay lalapit sa iyo. Ito po ay isang napakahalagang prinsipyo na kailangan nating maintindihan. If you move, then I will move. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na pwede nating tawaging, He is a motion-sensitive God. Kapag ikaw ay mayroong ginawa upang lumapit sa Kanya, sa kaparaanan na ipinapakita mo na lumalapit ka sa Kanya at nais mong ipagkatiwala ang iyong problema, nais mong humingi ng tulong. Remember, ang sabi ng salita ng Diyos, they cried out unto the Lord. Sumigaw sila sa kanilang desperation. At minsan ay kinakailangan natin gawin yun. Oo, may pangangailangan tayo. Subalit hindi dahil sa may problema ka, hindi dahil sa may pangangailangan ka, ay kikilos ang Diyos at didinggin ng Diyos ang iyong mga problema at mga kahilingan. Unang-una, kinakailangan mong kumilos. Kinakailangan kang may gawin sa iyong buhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, if you draw nigh unto me, I will draw nigh unto you. If you do something, then I will do something. Kung lalapit ka sa akin, ako ay lalapit sa iyo. Kung may gagawin ka, palapit sa Panginoon, ang Diyos ay lalapit sa iyo. Mga minamahal, maya-maya po ako'y magpapatuloy sa part 2 ng pangangaral na ito at dalangin ko na patuloy na kumilos ang Diyos sa ating buhay at sa ating kalagitnaan. Pagpalain kayo ng Panginoon, ako po ay magbabalik.